Hello po mga kabayan. Ito po muli sa Atty. Rogelio Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal and Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay may kinalaman sa tanong po sa atin ng isang taga-subaybay po natin. Mukhang naiinip na po yata siya. Tinatanong po, gaano daw katagal ang pagproseso ng ICAR, no? Yung Electronic Certificate Registration o yung galing sa BIR. Kasi po, so hindi pa po nakakalam, pag tayo po ay involved po ang ating transaction sa paglipat po ng o pag-transfer, no, ng lupa sa pangalan ng iba. So mayroon po mga tax incidents po diyan. So kailangan bayad po ang mga tax incidents niyan. So depende kung anong klaseng mode of transfer ang ginamit ninyo. Kung ang ginamit ninyo ay deed of sale, no? That means may babayaran na capital gains tax, no? At saka yung documentary stamp tax. Kung ang ginamit naman ninyo ay donation o waiver of rights, so there is also what we call donor's tax. So ito po mga insidenteng ito ay nagti-trigger po yan ng babayaran po ang mga taxes. At pag hindi po natin nabayaran po yan, ay hindi po tayo bibigyan ng ICAR, no, Electronic Certificate Authorizing Registration ng BIR. Pag sa ganyan, hindi natin marehistro ang ating instrumento, ang ating mga dokumento sa BIR. So ang tanong niya dito, ito, ganito. Sir, paano po pagkuha ng ICAR? Makuha ba yung kaagad? Ah, mukhang, base po sa ating karanasan, no? O padala pala sa atin ito ni Dong Grom, 7519. Hindi naman po kaagad-agad. Kasi po, tanda po natin, masailang bagay po ang lupa, no? At depende po yan, no? Kung gaano ka komplikado yung cases, no? So, kung komplikado yung case, at it could take about 20 to 30 days or more, no? Depende po kasi yan. Kung marami pong properties involved, the more na marami pong busisiin po ang BIR po niyan. Okay? So, it depends. But normally po, no, kung isang transfer lang naman yan, okay? At kumpleto kayo sa mga dokumento, okay? Kumpleto kayo sa dokumento. Simpleng transfer lang, deed of sale halimbawa, isang lote lang. Kumpleto kayo sa dokumento, bayad po ang taxes. Normally po yan, mga 1 hanggang 5 araw, no? After na-approve po, no, na ang inyong transaction sa BIR, pag nabayaran na yun, may approval na, 1 to 5 days, working days po, mabibigyan ko ng ICAR. Now, dati-dati po kasi yung ICAR ay may validity lang yan ng 5 taon, no? So pag hindi pa nyo na gamit yung ICAR na yan sa loob ng 5 taon, no, ay ito po ay maging walang visa na, and then mag-apply po kayo, i-renew ninyo sa BIR uli, no? Pero ito po ay tinanggal na po ito, no, sa visa ng Revenue Regulation 12-2024, na kung saan po inalis na po yung 5 years na validity period ng ICAR. So wala na po siyang expiration. Okay? So ito po is applicable sa lahat po ng ICARs issued po ng itong regulasyon ito, no, na wala ng expiration, yung ICAR, no, sa lahat po ng ICAR system po, no, ng BIR. So dalawang bagay po, una, wala na pong expiration yung ICAR. Pangalawa, ang processing time po, it depends, no, kung gaano ka-complicated ba ang transaction. The more complex cases, siyempre mas matagal po 'yon. But normally, ulit natin kanina, ay mga ang mga ano po 'yan, 1 to 5 working days or 7 working days at most from the receipt of the complete documents. Sinasabi nga natin, complete documents. Kasi may mga situation din kasi at tapos nasisisi po ang BIR. Kasi hindi naman po kumpleto yung mga dokumento or may depekto po ang mga dokumento ninyo. Kaya
this contributes to the delay. Kaya upang maiwasan po ito, be sure na pag kayo pupunta sa BIR, alam na kagad ninyo, dala na ninyo ang mga required na dokumento. Normally po dyan, assuming na lang na ito may kinalaman sa ordinary bilihan ng lupa. May siyempre, kailangan ninyo dalhin yung certified true copy ng inyong titulo. Ganon din ang certified true copy ng inyong tax declaration certificate. At of course, meron din kayong tax clearance galing po sa inyong local government na kung saan ang mga amilyar po ang property tax ay fully paid, walang arrears, no? And then, kailangan din po yung TIN ng buyer at saka seller, okay? At of course, yung government-issued IDs, they should be handy. Kailangan din po yan para kumpleto. Pag kumpleto po ang mga dokumento ninyo at inyong deed of sale halimbawa, notarized naman, no? Bayad ang inyong documentary stamp tax at yung inyong capital gains tax, no? Walang penalty at interest charges at kung mayroon man, bayad din. Ito po ay papasok po yan sa ordinary na processing lang na maximum po ay sa base po sa karanasan natin ay mga 3 to 7 days, working days, no? From the complete submission of these documents. Okay? So, ayan po, no? I hope na bigyan natin ng kasagutan ang katanungan sa atin, no? Ng ating viewers. Okay, so, sa kapapasok pa lang, no? If you find our videos interesting and informative, pwede po bang makahirit kung hindi pa kayo follow o nakapag-subscribe po sa ating mga videos po natin sa ating channel, no? Upang sa ganun po ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan upang sila din, no, ay may matutunan at may mapupulot po sa ating mga pinag-usapan. And they could be your relatives, your friends, your neighbors, your acquaintances, lalo na mga OFWs po natin, ay dito may roots po kayo dito sa Pilipinas, no? Nandito yung pamilya, may mga properties po kayo dito. Minsan may issue po sa mana, no? Titulo ng lupa, tax declaration certificate, may nangaagaw po ng inyong lupa. Nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon po ng issue doon sa properties, no, ng mag-asawa, anak, all these things po ay may kaakibat na batas po diyan. Kaya lagi natin sinasabi pag the more we know about the law, ang batas po dynamic po 'yan, no. Parang buhay po 'yan na tao. It keeps on evolving and changing po kasi it goes with the time, no. Changes of the time, kaya mahalaga na updated po tayo, no. So ito ay kahit paano, no, kung kayo po ay naka-follow sa channel natin, kahit paano ay magkaroon kayo ng idea, no, kung gaano kahalaga ang mga impormasyon na ating makakalap, no, dito sa ating channel. So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.